Happy days na magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, ito, pag-usapan po natin po, mga kabida, ito hong nangyari ho sa mga judges po at prosecutor ng International Criminal Court. Yan sabi po ng mga kritiko po sa kanila, mga kabida, ikinarma daw ito hong International Criminal Court, dahil ho sa kanilang ginawa ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kapida. Okay, umepekto na po yung sanction ng Estados Unidos sa kanila. Freeze na po, mga kapida, yung kanila hong mga accounts, okay, sa buong mundo. Okay, kabilang na po yung mga accounts po ng kanilang pamilya, mga anak, mga kabida, Alright? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ni Dr. Rob Francis po, mga kabida. Ang sabi po niya dito, ICC is losing its moral authority, mga kabida. The ICC is losing legitimacy because it increasingly looks less like a court of justice and more like a court of convenience. Hindi na po sila court of justice ang tingin ho sa kanila, mga kabida, kundi court of convenience po, Alright? One that can be weaponized by states against political enemies. Ginagamit po, mga kabida, ito hong ICC, okay, ng estado o mga estado laban sa kanilang mga kalaban po, mga kabida. The Duterte case illustrates this danger clearly. Ayan. The Philippines had formally withdrawn from the ICC, yet the court continues to assert jurisdiction without fully exhausting domestic remedies and without allowing the Philippine courts to definitely determine willingness or capacity to prosecute. This effectively sidelines the principle of complementarity, mga kabida, which was meant to place local courts first, not treat them as an afterthought. Yun kasi yung nakalagay sa Rome Statute po, mga kabida. Dapat whenever they arrested a person outside the jurisdiction po, meaning labas ng kanilang nasasakupan po, mga kabida, doon sa ibang bansa. Okay, dapat dumaan muna sa mga local courts. Okay, yung inaarestong suspect or person bago po nila kunin at dalhin po sa International Criminal Court. Ano yung purpose po kung bakit kailangan nung idaan sa local courts? Kasi po, titingnan ng mga korte po, mga kabida, kung legitimate ba yung warrant of arrest na inisyo po ng International Criminal Court. Alright? Yun yung nakalagay ho sa Article 59 po ng Rome Statute po, mga kabida. Okay? Kaso, ang nangyari ho dito sa ICC, hindi na po ganun. Okay? Kumbaga, at the pleasure na po ng isang estado po, mga kabida, na ginagamit bilang weapon itong ICC in order to prosecute the enemy of the states. Alright? Kalaban po ng estado. Worse, this approach sets a dangerous precedent. When domestic political winds shift, a sitting or former leader can be extremely targeted through international mechanisms, turning international justice into a tool of political leverage rather than impartial adjudication. Alright? Yun kasi yung tingin ng Amerika sa kanila, sa ICC. Parang politicized na, highly politicized na po, mga kabida. Nagagamit na po sila, ng mga grupo o estado, mga kabida, para lang po litisin o i-prosecute yung mga kalaban po ng estado o grupo na gumagamit po sa kanila, mga kabida. Ito, maganda po itong sinabi po niya, a tool of political leverage rather than impartial adjudication. Okay? Korte po yan eh. Dapat mayroon po silang impartial adjudication. Hindi ho magiging tool
okay, of political leverage, mga kabida. Okay? This problem is compounded by the ICC's selective reach. The world's most powerful states, the United States, China, Russia, and India are not members yet. The court consistently pursues leaders from smaller or weaker states that uneven enforcement, not universal justice. Ang problema lang kasi ng ICC, kahit hindi po miyembro po ng International Criminal Court ng mga bansa katulad ng Russia, United States, okay, even Israel, mga kabida, pinupurso. Ibig sabihin, kanila hong pinagdidiskitahan po mga kabida, katulad na lang po yung inisyu po nila na warrant of arrest, against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Russian President Vladimir Putin, mga kabida. Itong mga taong ito, hindi po sakop po ng International Criminal Court yung kanilang bansa, mga kabida. Pero yun, naglabas po ng warrant of arrest. Kasi ang kanilang rason, ang kanila daw kalaban daw mga kabida, okay, mga member states daw ng ICC, katulad na lang po ng Gaza, Palestine, alright? O, sa panig po ng Russia, yung Ukraine, alright? Mga miyembro daw nila ito. So, may jurisdiction daw sila dito sa mga bansang ito, mga kabida. Pero matigas po ito Israel, matigas po itong Russia, kaya lately lang po, yung Russia po, naglabas po ng arrest order po mga kabida, laban ho dito sa mga judges at prosecutor po ng ICC. Okay? Sinisentensyahan po sila ng 15 taong pagkabilanggo po, mga kabida. Itong mga judges. Alright? Kaya galit na galit ito Estados Unidos, yung United States. Okay? Umepekto na po yung kanilang sanksyon. Okay? Inamin po yan ng isa sa mga judges po sa isang interview po mga kabida. Nahirap po sila ngayon, Okay, gumalaw. Kasi po, yung kanilang accounts, nasa dollar accounts yun, diba? Sumunod na po yung European Union po makabida dun sa sanction ng Estados Unidos. Kaya nga, hindi na po sila makapag-withdraw. Okay, freeze na po yung kanilang mga assets po makabida. Kahit anong bangko sa buong mundo. Alright? Now, ang tanong, ano po ang epekto dito sa kanila? Tama yung sinabi po ni Dr. Abrances po dito, mga kabida. Ang ICC is losing its moral authority. Kasi nagpagamit kasi ito International Criminal Court. Yun yung mali sa kanila, mga kabida. Nagpagamit. Tulad na lang po dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Diba? Kung tutuusin, wala na silang jurisdiction Kasi po, since 2019 pa po, lumabas ang Pilipinas sa membership po ng International Criminal Court. At kailan lang po sila officially investigate po sa war on drugs po ng dating Pangulo, nung 2021 lang po. 2 years after lumabas po ang Pilipinas, mga kabida. So saan po doon ang kanilang jurisdiction? Okay? Di ba? Malinaw po na walang jurisdiction po, mga kabida, kasi 2 years after, doon pa sila nag-imbestiga po officially, mga kabida. Tapos iginigit po ng depensa po na wala ho silang jurisdiction. Pero kaso lang po, dinidiin po ng ICC na meron po silang jurisdiction, mga kabida. Kaya, yung mga apila po, motions ng depensa po mga kabida, hindi po nakapagtataka kung bakit po ibinasura po lahat, mga kabida. Tulad na lang po yung interim release appeal. Okay? Kasi po, kahit na anong gawin po ng depensa mga kabida, kung meron na talagang design, ito mga judges dyan, na yung kanilang mindset is kailangan i-convict ito si Digong. Kailangan mananatili si Digong, otherwise po magkakaroon po sila ng problema po mga kabida, magiging irrelevant na po itong International Criminal Court. At alam niyo ba, base sa impormasyon na nakuha ko po mga kabida, ang kaso lang po ni Digong ang bukod tanging kasong hinahawakan po ngayon ng International Criminal Court.
Pag mawala ito sa kanila mga kabida, no? Tapos, okay, magiging irrelevant na po ito hong International Criminal Court. Ayaw ko nilang mangyari yan. Kasi alam po nila, ang suporta mga kabida ng 114 o 115 countries na pumirma ho doon sa Rome Statute, nakadepende doon ho sa performance at galaw po ng International Criminal Court po, mga kabida. Diba? So yun po, no? Eto, sabi ng ilan, nakarma na raw ito hong mga judges ng ICC. Bumalik sa kanila yung kanilang ginawa ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At meron ngang nagsabi po na baka naman po titigil na raw ito hong International Criminal Court, mga kabida. Kasi unang-una po, ang influence po ng Estados Unidos po mga kabida, matindi po yon. Okay? Sanction yun. At hindi ho pwedeng hindi susunod yung mga kaalyado. Otherwise, may consequence po yon mga kabida kung hindi po sila susunod. Okay? So, medyo magdadalawang isip talaga yung mga ibang bansa. Lalong-lalo na po yung mga signatories po mga kabida, sa Rome Statute. Kung talagang tutulungan ba natin tong ICC, backupan ba natin ito, May mga ganun pong mga reservations, mga kabida, So, yun po, antayin na lang po natin to kung hanggang saan po yung survival po ng International Criminal Court. Matindi na po ito, kasi sanction po ito, mga kabida. Okay? Freeze yung kanilang assets. Pati yung mga anak daw nila, apektado na rin daw, mga kabida. See? Remember, ang ginagamit po na currency po mga kabida globally is dolyar, dollar po. Paano ka makapag-transact dyan mga kabida kung dolyar ang ginagamit mo? Tapos, kabilang ka dun ho sa na-freeze na-sanction po ng United States po, mga kabida. Diba? So, yun po, magandang balita ba ito para ho sa mga Pilipino? Okay? Magandang balita ba ito para ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga supporters? Masamang balita ba ito para ho sa Marcos administration? Mga kabida? Okay? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.